Panibagong destinasyon naman ang gagalaan natin ngayon. Dito nga pala kami sa Fremantle. Ito nga pala, pinick up kami ng Flying Angel, Seafarers Seaman's Mission. Ito yung privilege ng mga seaman na makapaglabas o makagala sa isang lugar. So halos lahat ng Australia ay mayroong Seafarers Missions, kaya libre ito. Pagkatapos ng mahabang panahon ng aming pagbiyahe ay makaapak na rin ng lupa. So napakagandang lugar nito. Itong Fremantle ay historic place ng Perth, located in Western Australia. So sa ngayon, nandito na kami sa Flying Angels. So dito yan makikita sa Victoria Street. So lahat ng Australia, kahit saang port ng Australia ay mayroong Seaman's Club. Ito yung Seafarers Missions of Seafarers. So ito yung building nila, makikita sa Victoria Street. So dyan makikita nyo the Mission of Seafarer. Mula dito, malapit lang ang city mismo nito. So ito yung public market, municipal. So ito nga palang Fremantle ay rich in historic, beautiful architecture and vibrant cultures. Kaya ito ay dineclare ng UNESCO na heritage. So naglakad ako ngayon. So dito lang ko sa gilid ng BYD. So ito BYD pala, matindi pala to. Hindi lang sa Pilipinas, dito rin pala sa Australia. So ang ganda ng mga model nila. Napakabungga ng BYD. Kaya dapat na rin siguro na mag-adapt tayo nitong electric vehicles. Dahil yung mga mayayamang country, kaya tayo na lang ang medyo may takot pa sa mga electric vehicles. So sa aking paglalakad, meron din akong nadaanan na Stella Maris Seafarer Centers. Bali, itong Seafarer Centers na Stella Maris ay makikita ito sa kahit saang sulok ng mundo. Organization din ito na tumutulong sa mga seafarers. So dito, una naging dinaanan, ito yung lumang simbahan at saka ito yung civic welfare. John Curtin na yung Prime Minister ng Australia noong 1941 at saka 45. Pagkatapos doon ay sa aking paglalakad, dito na naman tayo sa Fremantle Market. So itong Fremantle Market ay napaka tagal na nito. Super popular ito around the world. Ito ay 1897. So biruin mo yan, 1897 tumatayo pa. Kaya itong Fremantle ay dineclare ng UNESCO na heritage dahil sa mga makalumang building nila na hindi nila binago. Pre-preserve nila yung lugar. Sa aking paglalakad, dito ko rin nalaman na mayroon palang MEC shipping na building dito, opisina nila. So napakalaki pala ng MEC. Itong MEC ay Mediterranean Shipping Company na meron sa Pilipinas. Malaking kampanya din pala to. Container at saka cruise ship. Itong MEC Shipping. Ngayon, pupuntahan ko naman ang Old Roundhouse. So ang Old Roundhouse, ito ay bilangguan nung dati. So ngayon, heritage na. At ang ilalim naman ito ay Wells Tunnel. So ang Old Roundhouse, ito yung the oldest building, built in 1830. So napakaluma talaga dito. So ang kagandahan sa Fremantle, yung mga heritage o yung mga lumang building, lumang area o place nila ay inalagaan nila. Hindi nila nirenovate. So dito pwede kang bisikleta. So sa ilalim nito, so itong makikita natin ay beach, nung sa labas niyan ay beach. So ang tunnel nga pa lang ito ay Wells Tunnel built by the prisoners. Ito ay ginawa ng Fremantle Whaling Company 1837 to facilitate the transport of whale oil and merchandise between Bathurst Bay and the town of Fremantle. Whale oil and bone were major export of colony from 1840 to 1860. So napakatagal pala nito. So ang kumpanyang ito nagtagal ng 20 years. Paglabas ng tunnel, ito ang bubungad sa iyo. Tapos ay taas, bilangguan at nakaharap sa shore, white sand. So napakaganda. Ngayon heritage na. So ito yung Old Roundhouse. So yung bilangguan at saka watchtower. So ito naman yung itaas. Makita natin. Bali ito yung bilangguan. Siguro dati hindi pa ganito kaganda, pero ngayon inalagaan nila. So ngayon napakaganda na. Sa itaas na yan ng Old Roundhouse. So makita mo dyan yung papuntang museum. Kaya ito may watchtower ito o may canyon na makikita sa taas. Siguro dati ito yung ginagamit nila pang security.
Kaya mayroon kang makikita na 1 o'clock cannon firing. So pinipreserve nila ito. At napakakintab dito sa taas. Inalagaan talaga. At naka-shield yan. Siguro puputok pa to. Meron nga, nilagyan nga nila ng lock. Sa Fremantle, lahat ng shorelines ay white sand. So napakaganda. At open to public. Siguro yung mga private beach, yun yung may mga magagandang hotel din. Pero halos lahat dito sa Fremantle ay open to public. Pwede ka maligo dito, pero sa ngayon, kunti lang makikita natin naliligo dahil malakas ang hangin. Ito yung advantage kapag seaman ka international at makapag-shore leave sa isang lugar, libre na. Kumbaga hindi man totally malibre ka lahat, pero at least yung pamasahe, yung transportation sa airplane ay libre ka na doon. So ngayon, pupuntahan natin mismo yung Bathurst Beach. So public beach ito. Dito maraming naliligo dyan. At saka maraming nagtambay din dyan kasi yan ay inuman, park. So combine yan. At saka sa likod naman yan, yun ang fishing port ng Priyo. Priyo yung tawag nila doon. So ito, ang Priyo nga pala, yan ang nickname ng Fremantle. So kita nyo na, napakaganda. White sand. So dito maraming tao dahil ito yung sentro ng beach. Kaya para sa akin ay napakagandang experience or memory sa buhay ko ito na nakapunta sa ganitong lugar. Sa gilid nga pala nitong beach mismo ay nandito yung beer brewery ng Little Creature. Maganda nga daw dito, oras ng palagay natin mga 7 o'clock ng gabi ay mayroong mga live band. So dito maganda yan, tambayan daw. Pero ngayon tayo hindi tayo pwede magtambay dyan dahil limited yung oras natin. Sa harap mismo ng Little Creature ay nandyan naman yung wheelhouse. O ito yung park nila, napakalaking park to. Ito naman sunod na pinuntahan ko ay yung Victoria Quay. So yung mga tao dito ay galing sa Ratnis Island. So magandang isla daw yan. Pero hindi tayo makapunta doon dahil nga sa limited yung oras natin. So dito lang ako nagpalipas ng oras dahil malapit na lang ito sa Seamen's Club. Kung saan doon kami pipick upin. Ibalik sa barko. So napakagandang experience dito sa Fremantle. Sinadya kong ni-record ito para pagdating ng panahon na hindi na ako magbarko ay titingnan ko lang to at i-view. So ito yung mga memories na nagawa ko habang nagbarko ako.